Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We now begin with our reading from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul, on diary entry number 943. Today I feel such desolation in my soul that I don't know how to explain it even to myself. I would like to hide from people and cry endlessly. No one understands a heart wounded by love. And when such a heart feels itself abandoned interiorly, no one can comfort it. O souls of sinners, you have taken the Lord away from me. But all right. You get to know how sweet the Lord is, and let the whole sea of bitterness flood my heart. I have given all my divine comforts to you. Nakadarama ako ngayon ng kapanglawan sa aking kaluluwa, ngunit hindi ko ito maipaliwanag maging sa aking sarili. Nais kong magtago sa mga tao at umiyak ng walang humpay. Walang nakauunawa sa isang puso na nagdurugo dahil sa pag-ibig. At kapag nadama ng puso na ito'y abandonado sa kalooban nito, walang makapagpapaginhawa dito. O kaluluwa ng mga makasalanan, inilayo ninyo ang Panginoon sa akin. Pero ayos lang. Napagtanto mo kung gaano katamis ang Panginoon at hayaang ang buong karagatan ng kapaitan ay bumaha sa aking puso. Ibinigay ko na ang lahat ng aking banal na kaginhawahan sa iyo. Lahat naman siguro tayo nakakadarama ng from time to time, no? Yung gusto natin, mag-isa na lang tayo muna, umiyak ng umiyak. Walang hindi nakakaranas na ganito, maging lalaki man na sinasabi natin na parang matigas, no? Yung parang sa kanila, wala lang ang buhay. Parang kahit na may dinaramdam sila sa kalooban nila, hindi nila pinakikita, no? But I think they also have this feeling of bitterness inside, no? Kung hindi man nila iniiyak ito, but they have other means of expressing this feeling. So sa akin, madalas, no? Nangyayari rin yan. Kasi lalo na kapag may mga pinapasan tayo na mga suliranin, kahit hindi ka sa spiritual path, no? Halimbawa, ordinaryong ina. So, ordinaryong mother of a family, syempre sa pamilya maraming mga iniisip na mga problema, pinagdaraanan, no? O kahit hindi sa pamilya, kahit yung mga kabataan, di ba? Lalo na sila kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila lumaki doon sa problem solving environment. Yung tipong karamihan sa mga anak natin, lumaki na medyo komportable o comfortable life. Yung walang masyadong iniisip. Pero yung ating generation, kung babalikan natin, tayo yung bata pa lang, talagang ang dami ng mga kaabalahan, ang dami ng mga iniisip, no? Dahil ang pamilya natin ay unang-una ay dumaranas ng pagdarop siguro, no? Ganun. So marami sa atin dumaan sa ganyan eh. No? Pero yun nga, no? Kung pasan-pasan natin ang napakaraming mga responsibilities, no? Sa pamilya, no? Or kahit sa kaibigan lang. May mga times na yung mga kalungkutan o kapanglawan nila because we would like to save them o kahit hindi natin gusto silang iligtas, gusto natin na matulungan, no? Dahil nakakarga natin yan, napupunta yan sa atin. So, the level of emotion that they have, nakukuha natin.
hindi natin napapansin na yung mga tao mismo na gusto nating tulungan, napapasa sa atin yung kanilang mga nadarama. Kahit nga po sumakay ka ng jeep, yung katabi mo may pinagdaraanan. Alam nyo ba na lahat nung mga kasabay mo sa jeep, pag upo mo pa lang, no? Lahat yun, nag interact na yung kaluluwa mo sa kanila, yung spirit. No? And whatever it is that they think, they feel, you also get them. No, nakukuha mo din yon yung mga nadarama nila. So, halimbawa, yung katabi mo galit na galit. No? Kahit hindi mo nakikita, hindi mo naririnig na nag-uumapaw ang galit sa dibdib niya. Pero, yung kaluluwa natin at yung spirito natin, nakukuha yun. And so, hindi mo malalaman, hindi mo maintindihan, bakit ba ikaw galit ka rin, no? Wala namang nangyari sa'yo. Galing ka sa bahay, hindi ka namang galit, no? Pero, pagbaba mo, you feel that anger, no? Kaya, pag nagkaroon ka ng kausap, mapapansin, ba't ba galit si ganito, no? Hindi mo alam, you were contaminated by the emotional level or you were already contaminated by the level of emotion, by the kind of emotion that you got from all those people na nakasalamuha mo for that day. So, kaya may mga times na kahit na wala ka namang pinoproblema, wala naman you feel that parang gusto mo mapag-isa na lang, may hindi ka maipaliwanag na nangyayari sa kalooban mo na gusto mo na lang makipag-usap sa kanya, Lord, ano ba tong nadarama ko? Yun yung kapalit ng ating mga sacrifices that we do to people when we pray for many people, when we connect to many people. Kahit na po hindi natin sila nakakatabi physically, but when we think of these people, we get to absorb their thoughts, their emotions, what is in their mind. So sa bahagi ni Faustina, dumaraan siya sa ganon, no? Kasi nga napakarami niyang mga tao na gustong iligtas, whether consciously or unconsciously. Ibig sabihin, pag consciously, halimbawa, yung pasyente sa kabilang ward, no? Gusto niya matulungan yun. Or unconsciously, yung mga tao na pinagdarasal niya kasi lahatan yan, no? When she prays for people, wala namang mga pangalan yan. Basta alam lang niya na mga taong ito ay nangangailangan ng panalangin. And so, all those things, nakakakonekta siya dun sa mga taong yun, sa level ng emosyon sa pag-iisip nila. And so, napupuno siya, napupuspos siya ng ganong level, ng ganoong klase ng emosyon. Kung kaya, bukod dun sa may dinaramdam siya, may sakit siya, nakakaapekto yun. Kasi parang ganito, no? Kung ikaw malungkot ka na nga, tapos yung mga nakasama mo sa jeep, nakasabay mo, nakatabi mo sa jeep, malungkot din, may pinagdaraanan din. Lalong na-aggravate, no? Lalong lumalala yung nararamdaman mo. Kumbaga may sakit ka na, lalo ka pang nagkakasakit kasi nga, ang kahalubilo mo may mga sakit din. Anong kailangan natin gawin? Sabi nga ni Faustina dito, no? O souls of sinners, you have taken the Lord away from me. No, but that's all right. Sabi niya, okay lang yun. Bakit nasasabi niya, you have taken the Lord away from me? Siyempre kasi nga, sa halip na mapuspos siya ng kaginawahan, sa halip na mapuspos siya ng bliss, ng peace, no? Because Faustina was concerned about these souls, siya, no, napapalitan noong naghahalo, hindi naman completely napapalitan, no, nahahalo
naghahalo yung bliss na nararamdaman ni Faustina doon sa overwhelming emotions, overwhelming sins of souls. Pero sabi niya okay lang, sapagkat yung mga kaluluwang yun naman, sila naman yung nakakakita sa Panginoon, nakakadarama. Kasi ibinibigay niya no, kung ano ang mayroon si Faustina na grasya galing sa Panginoon. Ibinibigay niya yun doon sa mga kaluluwang yun. Siyempre, pag ibinigay mo yun, nawawalan ka. It's like when you have a piece of bread coming from the Lord. No, regalo sa'yo ni Lord yun kasi napakabuti mo. Then, the Lord gave you a piece of bread. And then you saw someone who is hungry. Si Faustina, hindi naman niya iniisip yung sarili niya. So, ang gagawin niya, ibibigay niya yung tinapay na yun, doon siya nagugutom. O di ngayon, siya yung magugutom, no? Yung grasya na tinanggap niya sa Panginoon in the form of bread, mawawala sa kanya kasi ibibigay niya doon sa nagugutom. So, ganun yung parang no, kung papaano natin siya unawain, kung bakit siya nalulungkot, bakit siya namamanglaw, sapagkat she continues to empty herself. No? Pero, napapalitan din naman yun no, ng Panginoon. Mas binibigyan naman siya ng mas maraming grasya ng Panginoon. Kanya lang, yun nga, may mga panahon na parang nasasaid din, nauubos din. When we give too much of ourselves to others, nasasairan din tayo. And so, kailangan, ang solusyon nga, no, kailangan yan ay palagian tayong sumalok sa awa ng Panginoon. No, kailangan talaga lagi kang bumabalik. Pero ibig bang sabihin, no, nung makakaramdam ba si Faustina ng desolation, hindi ba siya sumasalok? Of course not. No? Kaya lang, because it was really overwhelming at times. No? May mga time na overwhelming yung pagbibigay niya ng sarili niya. So, hindi niya mamalayan. Talagang nasasairan siya. And what is already left sa sarili niya ay yung pakiramdam ng desolation, kapanglawan. E paano mang, may gano'n ka ng feeling. So, ayun na lang talaga. Sabi ko nga nung minsan, madalas na at minsan, sabi ko nga, pag yung may mga bagay na nangyayari na hindi maganda sa akin, sasabihin ko na lang, isang iyak lang yan. Ganun. Pagkatapos naman nun, may iyak mo, tapos na, napagdaanan na. And the Lord will now replace what I've lost. Kung ano man ang nawala sa iyo because ibinigay mga sa iba, papalitan naman niya. That is why it is really important for us to have a prayerful life. Kasi doon nangyayari yung replenishment. No? Whatever we have given, whatever that was taken away from us, it will be replenished by God.